Nature, magandang tanawin, mayamang kultura, at higit sa lahat, isang bato lamang mula sa Metro Manila. Yan ang probinsya ng Rizal, isa sa mga paboritong weekend getaway ng mga magbabarkada at buong pamilya. Dito rin sa Rizal matatagpuan ang iba't ibang storya ng pangarap at tagumpay. Tara't samahan niyo ko, tuklasin natin ang iba't ibang kwento, pati na rin ang mga adventure dito sa Rizal. Kasama ako, si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action. Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa lusog. Parang kulang pa sa training yung mga kable. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. (1,182.65 square kilometers. Yan ang kabuuang land area ng probinsya ng Rizal. Halos doble sa lawak ng Metro Manila na ang karamihan naman ng mga component LGUs ay orihinal na bahagi ng probinsya. Sa gitna ng mabilis na urbanisasyon, pinagpala pa rin ito ng magagandang tanawin at likas na kapaligiran. At tuwing may papalapit na mga bagyo, mistulang frontliner ang probinsya sa pagsapo sa mga bagyo dahil sa silangan nito ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ang Sierra Madre Mountain Range, hindi lang mayaman sa biodiversity, nagsisilbi ring natural barrier laban sa mga bagyo. Dahil sa wild terrain ng Rizal, sari-saring outdoor activities rin ang pwedeng gawin dito, lalo para sa mga city dwellers na naghahanap ng break sa konkretong kapaligiran nila. Para sa mga weekend warrior tulad ko, 2 oras lamang mula sa Metro Manila, mararating mo na itong malapробinsyang eksena. Bukod sa malamig at sariwa ang hangin, pwede ka rin magtampisaw sa kanilang ilog at ma-appreciate yung katahimikan ng lugar. Pero hindi uso dito mga resort o hotel, Ang sikat dito, camping. At itong Lanati River nga ay napapaligiran ng iba't ibang camping sites na siyang ating susubukan sa ating Rizal Adventure. Pagka sinabing camping, syempre unang maiisip natin ang tent. Pero may iba pang mga style ng pagka-camping na siya ring naging uso sa pandemya. Kombinasyon ng overlanding, ng off-road adventure at camping. At yan nga ang ating susubukan dito sa Bayan ng Tanay. Isa nga sa mga nauuso dito ngayon, yung overland camping. Kaya nandito tayo sa isa sa mga camping sites sa Tanay Rizal kasama ang ating campers, overland campers, si Alex at saka si Carlo. Pero hindi lang sila ang ating kasama ngayon dahil magka-camping tayo with... break siya muna. The one and only Heidelin Diaz at saka si Julius syempre na galing pa sa kanilang training sa Hala-Hala, sa Rizal din. So, dinala natin sila sa ibang parte ng Rizal. Kamusta naman yung biyahe nyo? Masarap. Maganda. Maganda. Challenging. Kamusta yung river? It's an experience. Yeah. Dahil wala masyadong oras magbakasyon si Heidelin at Julius, swak itong overland camping setup sa kanila. Pwede ka kasing mag-camping sa malapit na lugar at feel mo na ang kakaibang adventure. Yun nga lang, para makapagsimula ka sa ganitong bisyo, hobby, kailangan mo muna ng sasakyan na pwede sa mga river crossing at bulubundukin na lugar, gaya na lamang ng pickup truck o 4x4 vehicle. Kapag may sasakyan ka na, kailangan mo magpakabit ng crossbar at awning na magsisilbing silungan.
magdala ng upuan at higaan at pwede ka nang mag-camping. Sa ganitong basic setup, aabutin ka ng 30,000 to 100,000 pesos. Siyempre, wala pa dyan yung sasakyan. At kung gusto mo pang pagandahin ang inyong camping lifestyle, pwede kang magdagdag ng rooftop tent para mas maging komportable. Refrigerator para sa mga lulutuin sa bonfire at battery system para makapag-charge. Pero ops, baka mawili ka ha, ang advanced setup na yan ay maaaring umabot ng hanggang 200,000 pesos o higit pa. Ang ating mga kasama na sina Alex at Carlo, matagal na sa ganitong adventure lifestyle. Mula 2014, ang grupo nila ay madalas nang mag-overland camping tuwing weekend. Bukod sa Rizal, marami na rin silang napuntahang lugar gaya ng Batangas, Laguna, Pangasinan, Quezon at Zambales. Sa sobrang pagkawili ay nagtayo na rin sila ng camping site dito sa Tanay, ang La Parisukat, at ginawa pang negosyo ang overland camping gear. Ano naman kaya ang kanilang payo para sa amin ni Heidelin na first-time overland campers? Well, unang-una, kailangan nyo magdala ng pagkain. Oo. Kailangan may marunong din magluto. Well, actually, Saan kami magluluto? yung marunong magluto, madali na yan. Kasi since uso ang mga samgyupsal, uso ang mga shabu-shabu, lahat yan tapon-tapon lang. Oo. Diba? Paano kung wari gusto ko mag-camp dun sa kabila? Pwede ba yon? Yung kumbaga may nakita lang akong magandang lote, tapos doon ako magsiset up. Doon pa rin pumapasok yung mga LGU natin. Kailangan nun, nagpapaalam tayo. Pag nasa mga campsites kayo, katulad ng sa amin, dito sa La Parisukat, registered tayo, tapos alam po ng mga barangay. Pag dumadating kayo, we have to list your names, we have to pay environmental fees, help out also the community. Pag hinanap kasi kayo, alam kung nasan kayo. Ngayon, pag hindi alam na nandyan kayo, pag may nangyari, hindi alam ng tao kung saan kayo hahanapin. Kaya doon papasok yung research muna. Yan, tama. Yeah. Don't be too adventurous. Yeah. Pero, may thin line yun eh. Magiging adventurous ka pa rin, pero safe. Yeah. Isa pa sa mga concerns, I guess, for camping would be taking a shower, doing your personal hygiene stuff. So, ano yung mga naging experience nyo going out that we need to watch out for? Well, first, si Ma'am Heidi at saka kayo, Miss Gretchen, kaya namin kayo ini-invite sa mga places na, for example, like La Parisukat, because parang kailangan namin kayo i-break in kung paano bago kayo sumabak dun sa labas. So, kunwari dito, may mga CR naman, may mga bidet, di ba, para sa inyo. Tapos ikukwento namin sa inyo kung paano yung CR. Pag Alex, gusto ko yung sa beach na sinasabi mo na maganda, yung tayo sa LGU. Paano kami mag-CR doon? Yun na po yung sa sahig. Maghuhukay ho tayo. Tapos doon na kayo magwiwi. Yan. Pag number 2, medyo mas tayo, yung maglulubog sa lupa sa malayo. Ganyan. Pero there are ways, yes. Para hindi kayo ma-culture shock. Sa river din, no? Parang dapat medyo mag-ingat. Sa river, as long as rule of thumb, do not pitch your tent on the river. Because upstream, we don't know kung may flash flood, kung biglang umulan. Dito, oo, hindi umulan, pero doon pwedeng umuulan. Pag tumaas yung tubig, tulog ka, pwede kang tangayan. Siyempre, nag-training si Heidelin. Pwede ba niya isakay yung weights niya sa pickup? Or Of medyo course. delikado yun? Kasi for example, river crossing, kung mabigat yung sasakyan, hindi ba para maka-apekto yun sa performance? Mas maganda nga yung may bigat pag tumatawid sa ilog. Eh. Talaga? Hindi ka rin. Sarap dito. Sarap Excited dito. ka na? Babalik kami dito. Yan. Bukod sa pagre-relax sa tent at pag-i-enjoy sa view, Let's go! Sarap! Sarap na i-exercise. Okay ito. pwede ring i-explore ang campsite na ito para sa total nature experience na siya ko namang ginawa bago pa dumating sina Heidelin at Julius. Pagkatapos ng 500 steps, wow, ito na. Napakaganda ng view. Ito yung nasa tuktok dito sa La Parisukat. At kapag nakikita nyo po yung mga pananim na yan,
lahat po yan ay akin. De, joke. Lahat po yan ay dragon fruit. Uso kasi rito yung pananim na dragon fruit. So, ang sabi nila sa akin, 1 year daw bago maging mataas yung tubo niya. And every 6 months, yung harvest ng dragon fruit. So, ganito po madalas yung farm dito. Medyo upland. At sulit naman, hindi mo naramdaman na 500 steps yung nilakad mo. Medyo nakaka-intimidate nga lang kapag sinabi sa'yo na 500. Pero hindi mo mapapansin. Kasi nga malamig yung simoy ng hangin, ang ganda naman nakikita mo. Tapos parang di naman ganun ka-tarik yung dinaanan natin na hagdanan. At saka di lang yan, nakakatulong yung mga Bible verse na nakakapagpagilty o kaya nagsasabi sa'yo na kayang-kaya mo yan. Sabi nga dito, dito sa ating God has a purpose for your pain. Nakita ko na yung spirit animal ko. Ang ganda ng kabayo. Ayan, spirit plant ko naman to. Makahinga. Hiyain kasi ako eh. Ang simple ng buhay dito, Parang masarap pag-swimming dito. Okay. Sarap! Yung pala malalim, Hindi naman sobra. Lamig na tubig! Tapos ang linis pa. Galing sa bukal yung tubig. Linis Linaw, linis, saka lamig. Sarap, grabe. Yung maganda dito sa Rizal, kumpleto yung adventure mo. Meron ka ng batis, meron kang hike paakyat, meron kang hike sa patag, meron ka pang waterfalls. Kung sa Europe meron tayong Madrid, Paris, Berlin, Florence, nakilala para sa mayaman na sining, dito naman sa Pilipinas meron tayong Angono Rizal, na tinaguri ang Art Capital of the Philippines. Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryo at simpleng bayan ang Angono. Pero sa residential areas, dito nakatago ang nakamamanghang sining at kasaysayan ng Angono. Ito lang ang bayan na may 2 national artists. Diyan si Maestro Lucio San Pedro, ang ating national artist for music. At nandiyan din si Botong Francisco, national artist for visual art. Ang First Mass of Limasawa, Progress of Medicine in the Philippines, at ang Filipino Struggles Through History. Ilan lang ito sa mga masterpiece ni Carlos Botong Francisco na nakadisplay ngayon sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. Karamihan ng mga obrang kilala sa kanya may kinalaman sa mga panahon ng mga dayuhan, panahon ng mga Kastila or pre-colonial period or something na pinagbuhusan niya ng pag-aaral. At may historical content lagi na about the Philippine history, mga traditions ng mga tao, cultural, nandoon na rin. So, doon magaling si Lolo eh. Doon siya naging henyo. Kayo po ay gumagawa ng abstract paintings. Na-segue ako dun eh. Paano po kayo ini-inspire ni Lolo at paano po kayo naiba sa kanya? Well, the reason for that na ako'y humiwalay talaga dun sa estilo niya. First,
And yung pressure, buhat-buhat ko. In his name, ako kasi naipangalan sa kanya. Pangalawa, yung sense nung an artist na hanapin mo yung sarili mo. Ang lugar na ito ang mismong bahay at studio ng national artist. Lahat open pumasok dito? Ang bahay po namin ay open sa public since 1970s pa. Nung maging national artist po ang lolo, ang lola po ang nag-decide niya na i-open natin ang bahay sa public. Hindi natin kailangan ipagdamot itong naiwang studio niya sa mga gustong sumilip. Okay, nakita na natin yung mga gawa ng national artist natin na si Botong Francisco. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Dahil sa labas ng kanilang gallery at tahanan, makikita dito sa kahabaan ng Doña Aurora Street yung mga inukit na mural ng mga young artists ng Angono. Grabe, ang galing! Ito ay recreation ng artworks ni Botong Francisco. What a way to honor his name. Wala pang 5 minutong biyahe mula sa Mural Street ang isa namang museo na may daan-daang paintings ng pamilya ng mga pintor. Ito ang Blanco Family Museum na binuo ni Jose Pitok Blanco. Paano niyo po naisipan na ilagay sa isang lugar lahat po? Yung father ko ang nag-isip niya. Kasi nga, lumalaki yung family, lahat artists. Kailangan ng wall, ng space. None of the children took a formal training in painting. We were all taught by my father. Ang galing! There are more than 400 plus painting in our collection. Kung kailan sila nag-umpisa, nadirito lahat nakatabi. Ganito po kayo lumaki? Oo. Pagising, painting na agad. Katapos yung mga kapatid mo, since artist sila lahat, lahat sila nagkokomento doon sa art mo. Kaya mabilis yung development mo. Galing! Realism ang tawag sa estilo ng pagpinta ng pamilya Blanco. So, ibig sabihin po, lahat po na nakikita natin dito, kahit papaano, has been seen by the eye. Sa painting namin, pinapakita namin yung beauty na nasa sa paligid natin, na nakakalimutan natin. Like yung mga old tradition natin, yung respect, yung values. Katulad nung sa father kong punong-puno ng mga tao, mga faces. Mahilig po kayo sa tao kasi yun yung specialty ng... Oo. Yung viewer makaka-relate pag may tao doon sa painting. Nakikita niya yung sarili niya doon. Ano po naging epekto ng paintings sa hanap buhay po ninyo? Kailangan meron kang ibang business. Maganda rin yung nakakabenta ka ng painting mo, pero wag mong iano sa painting yung kabuhayan mo. Kasi kung puro painting lang at aasa ka doon sa benta mo, maproprostrate ka eh. At hindi mo magagawa lahat ng mga obra na gusto mong gawin. Itong section na ito ang works ko. Iyan ang graduation thesis ko under my father. Iba naman yung style ko sa father ko. Yung father ko yung punong-puno ng tao. Yung akin, more yung may breathing space. May monkey. Ano sabi ng tatay po ninyo nung pinasa niyo yung thesis? Ay, approve. Mother ko ang pinaka-earliest art critic ng father ko. Yung mother niyo, ano naman po ang specialty niya? Mga apo, mga mother and child teams. Lahat po kayo painters. Wala po bang naiwan na... Wala. Lahat talaga. Solid. Pwede po ba ako magpahawa? Mapahawa lang ako. Baka may dumaloy sa akin na... Sige, schedule natin. Artistic talent. Turuan kita. Art, music, food, and coffee. Lahat yan binibida ng mga taga-Angono, lalo na dito sa Music Wizard Cafe. Nagsimula bilang isang music school noong 2002, naisipan ng Pamilya Cruz na magtayo ng isang coffee shop para sa mga magulang ng mga estudyante.
ang hilig natin sa kape, I think it's a good business to try to just sell them coffee while waiting. And then thankfully, people started liking what we were offering. Lumaki na po kami. Sabi ko, let's rebrand a little bit. That now serves pastas, entrees, and rice meals din po. Like, ang sarap nito. Ang nga pa, nag-enjoy ako kayo, ano? Kaya hindi kita marinig masyado kasi ang sarap. Okay lang po. Nawawala na siya sa sarap. That's our classic cinnamon roll. It's really good. Miss Gretchen. Ang lambot, tas ang init. We make sure that whenever we heat it, nilalagyan namin ng extra butter para lalo kaya siyang pala. mag-taste. Nag-dessert na ako, pero hindi pa pala nagtatapos dyan ang mga sorpresa sa cafe. Originally po kasi yung Ancla Art Gallery was designed for the family only. So nag-umpisa lang kami na gawin siyang parang for the collection of my dad. Unti, nabuksan siya sa public kasi most of the artists ng mga tiga-Angono gusto nilang maging part ng gallery. One of the purpose of having exhibits para matulungan din naman natin yung mga kasining natin to earn. Natutunan ko yung magkakaroon ng advokasya o malasakit sa sining sa daddy ko eh. Maliit pa lang ako, nakikita ko yung bahay namin. Bigla na lang may kakatok, may papasok na artwork. Kahit pencil sketches yan, he will buy it. He will buy it. Hindi lalabas ang pintor sa bahay namin ng kahit paano, walang bit-bit. Pambili ng gamit ng anak, pangkain man lang, maitawid ang everyday na gastusin. At hindi lang para sa food, art at coffee lovers ang cafe, para rin ito sa mga mahilig sa musika. Dahil kahit sino pwedeng tumugtog ng gitara, violin at piano. Akalain mo yun. When in Angono, huwag na huwag palalagpasin ang kanilang sikat na fried itik o duck na mabibili sa Itik Lane. Pick your poison. Itik 1, itik 2, itik 3. Pipili na lang ako ng pinakamukhang maganda at mabait. Ay! Hello po. Ano po pangalan nyo? Vilma. Vilma. Gano'ng kasarap yung itik? Mas masarap sa manok mo yan, ha? Sigurado ka? O, sige na nga. Ito yung itik na isa sa mga pinagmamalaki po dito sa Angono. Ang laki, parang maubos to. Kaya mo ubusin yan, ma'am. Ma'am, natakot naman po ako. Gano'ng katagal na po kayo nagbebenta ng itik dito? 22 years, ma'am. Wow. Ito po, ano po ito? Laman loob po, ma'am. Ito ang kaldereta, o yan. Ginagawa rin pong pulutan yung itik. Ay, oo. Dinadala pa sa ibang bansa yan, ha? Oo, sa Saudi yung soke kung 10 piraso dinadala yan. Gano'ng ka-special? Yung asawa po ninyo? Ayun ay single mom na ako po. Ay, single mom na. Oh, masaya na. Yes po, masayang-masaya na. Usapang tita ata ito eh. Ito may 642. Habang hinihintay ang fried itik, may natutunan pa akong bago. Paano tumaya sa loto? 655. 55 numbers. Pipili ka ng 6. Pasensya na, first time ko pa lang ito. Oh, tapos na kami tumaya. Tumaya. Ito naman, tataya naman ako sa buhay. Oh, yan. Kasi mas masarap talagang kinakamay. O, kakamayin ko. Yeah. So... Ang sarap nga. Kaya pala malakas. Sarap ah. Oh, mantika, sarili niyang mantika. Yan. Pag nagpapakulo niyan, pag nag-aadobo, lumalabas Hindi na kayo yung gumagamit mantika. ng cooking oil? Hindi na. Sariling mantika, mas malinis. Saktong-sakto ang pagkaprito ni Nanay Vilma dito sa kanyang fried itik. 200 pesos, 210 pesos
Bibigyan niya ako ng discount ng 10 pesos. Kaya Okay, pwede 200 na na lang. rin. Hindi, joke lang. Ang sarap, grabe. Ang init din. Isausaw ko sa ano? Ang init. Sa sauce. Ay, grabe. Winner. Inumin na lang kulang. Pwede na. Ay, bayad! Sa pagpapatuloy ng ating overland camping adventure sa Tanay, kasama pa rin natin ang ating Olympic gold medalist na si Heidelin at ang kanyang mister at coach na si Julius. Dahil busy sa kanilang training camp sa Hala-Hala dito rin sa Rizal, hindi pa masyadong nakakapaglibot ang dalawa sa probinsya. Yan, kita oh. Yan. Ah? Yes. Oh nga! You can see the constellations. Wow! Kaya naman sakto ang ating overland camping invite. Dahil bukod sa malapit lamang, quick trip lang din ito over the weekend. Pero alam nyo ba na ang bagong kasal, hindi pa nakakapag-honeymoon? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Okay. No, hindi, wala lang. Di, kakasal nyo lang, kailan ba kayo kinasal? Kailan tayo kinasal, Diyos? July 26. July 26, July, August. Ilang buwan pa lang. Kamusta naman? How's married life? How's married life, Diyos? Parang he doesn't know if what he will say will incriminate him. Medyo sakto lang. How has life changed for both of you? We survived 1 month na, no? It's okay naman. Parang same lang ba? Yeah, it's same lang, di ba? Yeah, it's same. Just have to remember to wear a ring. Stuff like that. You have to prioritize us. Kamusta? But kamusta yung wedding? It was great. Yeah, fun. With earth-shaking I don't earthquake know, after. Why Baguio? Why Baguio, Juice? Because it's cold. That's what she wanted. No, I want Baguio kasi nga medyo malayo sa Manila. Then it's cold and the vibes kasi with all the pine trees, malamig, then gusto ko something na memorable. Naging memorable. Yun yung parang in-imagine mo na wedding day mo? Hindi. Hindi ko naman in-expect na sobrang bongga. Hindi ko naman in-expect na sobrang ganda, maraming tao. Julius, how did you know that this was the right time? Well, I think it was the right time because actually people expected me to do it when we won. But I didn't want to take that moment away from her. So you waited a bit. I waited because I wanted to make sure that there was a little bit of, I guess, space because I wanted her to enjoy it. Yeah. Anong pumasok sa isip mo nung nag-propose siya sa'yo? Di ko in-expect. Kasi gumaganon-ganon pa nga ako. Kasi, wag ka nga! Kasi parati siya nagpa-prank sa akin. Akala ko may pupuntahan lang kaming event. Akala mo niloloko ka lang niya? Oo, niloloko lang ako. Kasi parati niya ako niloloko. Yung pala rehearsal na niya. Anong na-discover niyo sa isa't isa since getting married? Mainit yung ulo ni Julius? Oo. Ala, baka mapag-away ko sila. No. Hindi. Sa marriage kasi, na-discover ko, or before marriage kasi, we have the marriage counseling. So, kailangan naming pahalagahan ng isa't isa. Kasi yun yung nai-promise namin sa harap ng Panginoon. Kilala ko na to eh. Ever, di ba, we know each other. How do you think does Julius complement you? Introvert ako, extrovert siya. Tapos,
marami siyang gustong gawin. Ako naman gusto kong focus lang. Kung may ginaggusto ako. Pero like, do you guys, like, in a way, help each other to be more of, ano, parang may ganun ba? I think with Julius kasi, yeah, you're like, marami siyang inisip. Ako yung taga ko niya, hey, you have to focus, you have to prioritize. Then, siya naman, sinasabi niya, you're too focused. You have to go out and enjoy sometimes. So, ano masasabi mo? Ano masasabi mo doon? Yeah. Pinagtatawanan ko lang. Pero sabi ko, sige, yeah, I will try. I will try. Kailangan mag-compromise. Tama. Yun. Oh, cheers to that. Kasi umuulan na. Yeah, cheers to that. Cheers to that. Cheers to that. Oh. Diyan kayo matutulog? Hello. Ready ka na? Ready. Honeymoon. Ano ito na honeymoon nyo? You have to go back. We have to go back here. Yeah. Yeah, it's nice. I have to leave you na, no? Honeymoon na kayo. Bye! Good night! See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, it's about 1:15 a.m. and nandito na nga tayo sa tent sa taas ng sasakyan. Time to sleep na, only a few hours till we wake up. Kung makikita nyo yung tent, medyo maluwag-luwag naman para sa 2 tao. Buti na lang mag-isa lang ako ngayon bilang isang claustrophobic, mahalaga sa akin ang espasyo. And nandito rin kasya yung lahat ng gamit ko. Yung unan, yung umot, yung bag ko. Pinahiram nila ako ng ilaw. Tapos meron din jacket, just in case nalamigin ako, yung mga damit ko. Magigising po tayo ng 5 in the morning para masilayan ang Sea of Clouds sa taas. Good night! Off na natin. Hindi na bago para kay Heiderin ang buhay probinsya. Pero isa sa mga travel goals niya ang masilayan ang sikat na Sea of Clouds na dinarayo sa Rizal. Kaya naman ngayong umaga, susubukan nating matupad ito. Nakita kami sa taas. Siyempre, kasama yung aking 360 camera. At yung cellphone ko. Medyo nawalan na ako ng battery. Yun lang pala yung mahirap dito. Kailangan mag-charge ka, tapos kailangan marami kang dalang power bank. Buti na lang, walang signal, kaya di ko masyadong nagamit yung phone ko. Meron pa siyang nilalamang power. Hiking! Ilang minuto to? 500 steps hard. Talaga? Galing po kami doon sa baba. Hingal na po ako. So ito yung nakikita natin. Always pray and never give up. Diba? Parang nakakahiya si Diyos. Nakakahiya naman, no? Kapagod. Kaya Julius, don't give up. You don't give up. Let's go. I'm not giving up. I don't giving up? I'm not giving up. I'm not giving up. Tagal. Kumusta? Okay lang. Malapit na tayo. Ilang steps na lang yan, no? Yes. Ilang steps na lang yan, guys. Go, don't stop, don't stop. You can do it. Trust the process. Na-survive naman. Woo! Ang Sea of Clouds ang isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang bulubundukin ng Sierra Madre. At kita naman natin ngayong umaga, hindi tayo binigo ng bundok. Sabi mo kahapon, pag nandito ka, parang bumabalik ka sa kabataan mo. Bakit? Naalala mo ba yung ano dito? Bumabalik ako sa kabataan ko yung pag makita ko yung river. Kasi wala naman kami ganito kaganda. Pero makita ko yung river na parang gusto kong lumangoy, gusto kong tumakbo sa... Madalas mo ginagawa yun nun? Madalas. Ito, naghahanda ka ngayon for Paris Olympics.
Ano pang mga gusto mong i-build in the future with Julius in terms of, I guess, sa sport nyo, tsaka sa gusto nyong iiwan? What we want for future is to build the weightlifting academy, the HD Weightlifting Academy that we're doing right now, right? Then, of course, increasing the awareness about weightlifting here in the Philippines. Kaya nandito pa rin ako. Kahit na medyo mahirap, nandito pa rin ako hanggang Paris 2024 kasi may mission pa. Pagkatapos ng 2024 Olympics mo, mag-baby ka na, di ba? Ako naman, magla-love life na. Hindi lang arts ang matatagpuan dito sa Rizal. Dahil kung hanap niyo naman ay kakaibang outdoor adventure, siguradong hindi kayo mauubusan ng exciting at challenging activities. At isa nga ang UCM Adventure Park dito sa San Mateo na dinarayo para sa kanilang all-terrain vehicle o ATV. Naka-experience naman na ako nitong ATV pero kinailangan ko pang lumipad at pumunta sa Bohol. Di ko akalain na ilang kilometro lang mula sa tinitirahan ko, meron ng ganitong experience dito sa Rizal. So, para sa mga adventure junkies dyan, tara, ATV tayo. Break, dalawa. Yes, ready na. Pag mataas, kailangan dire-diretso. Mahirap bumuelo. Ay! Ay! Ilang po! Woo! Pala yung challenge. Pagmamaniobra. Ay! Naku po! Ah! Woohoo! Sapatos ka! Yung pala learning lesson ko dito, pag mag-ATV po kayo, huwag niyo po akong tutularan at huwag po kayo magsusuot ng bagong sapatos kasi naputika na po siya. Pero napakasaya. Kung naghahanap kayo ng adventure, this is the way to go. Bye! Woohoo! Woo! Good luck! Sa tagal ko ng bicycle rider, ngayon lang yata ako kinamahan sa bisikleta. Ang bicycle zipline kasi dito sa UCM Adventure Park, 200 meters ang haba at 60 hanggang 80 feet ang taas. Pero syempre, dahil woman in action tayo, walang urungan. So ano po bang gagawin natin? Mag-ano tayo, madam? Gusto niyo po mag-horseback riding? Ay, pwede. Saan ba? Ngayon na? Doon po, doon. Ano gagawin natin dito? Dito, mama. Matitignan po natin yung magandang Manila, Metro Manila skyline. Ayun. And the nature view po. And makakapag-chill-chill po tayo habang nasa bicycle. Isa lang naman ang request ko. Kasama ko kayo. Okay. Let's go. Okay naman pala kasi pagka may nangyari sa bisikleta mo, sigurado ka namang lalambitin ka dito sa sa zipline nila. Hala! Kinakabahan ako. Ay, okay ba to? Ayun, okay naman pala. Medyo stable naman. Hindi lang adventure ang meron dito sa UCM. Kung trip mo, pwede naman mag-relax at chill lang. Kung ayaw mo nang magdala ng pang-overland camping, maaari mo rin subukan itong ganitong trailer setup. Pwede po tayo mag-camping overnight po dito. We have the tent rental and meron po kaming mga camper trailer and yung pinaka-latest din po namin is the trailer home po. We also have po the UCM Sky Tower po na pwede po kayong mag-relax, mag-chill.
Lately lang po nagkaroon kami ng Tanaw Restaurant. Al fresco po tayo, open area, tapos nasa mga nipahat po tayo. Magandang tanawin, check. Challenging adventures, check. Dito sa Rizal, marami ka ng #goals na matutupad mula sa travel bucket list mo. Dito sa bungad ng Laguna de Bay at kaduluduluhan ng Rizal Province, matatagpuan ang training camp ni Heidelin Diaz sa Halahala. Simple at payapa ang buhay, katulad na lamang ng nakagisnan ng Zamboangueña. Pero hindi tulad noon, hindi na ipil-ipil o sementong barbell ang laman ng kanyang bakuran. Ngayon, sa Heidelin Weightlifting Academy, kumpleto na ang kagamitan. At dito nga tayo dinala ni Heidelin at Julius para makilala ang 20 kabataang tinutulungan nilang maghanda para sa Batang Pinoy. Di ba mas maganda? Kinokontrol niyo eh. Tapos magdating dito sa baba. Ganun. Live. Dapat parang nag-jump kayo. Down! Go, 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 go! Go, go, Lawrence, go, go! Get ready, Adonis! Oh, nice! Go! Go! Ah, okay. Hindi ko mapit! Oh, panalo si Keidra! Hindi ko mapit! Kulot yung burpees mo, ang pangit. Ang pangit ng burpees. When you go down, you can already sprint. Alright, okay. Parang, you go down and then as you go up, you're already parang... Diba? Hingal ba? Huwag na mag-away. Ganun talaga. Nung una, mga 15 lang. Ngayon, naging 20. Tapos, parang araw-araw, paiba-iba yung mukha na pumapasok. Di sa wow. Ang hinahanap kasi namin sa mga bata yung character eh. Nakikita mo kasi paano sila ka-attentive, paano sila ka-determinado magbubuhat kahit na hulog na, itry pa rin. Or minsan na, kasi yung training namin medyo mahirap. Tapos kinabukasan meron dyan, magre-reklamo, mag-stop na, masakit ang katawan. Yung iba, bumabalik pa rin. Galing naman. Mahirap ba? Nakailan na ba kayo? Mahirap matalo, no? Lalo kang lalakas. Idol ko po kasi si Heidi at gusto ko pong itry yung pagbubuhat po. Hoy! Ako! Smile! Smile! Yeah. Para po lumakas. Kasi lagi ko binabubuli. Pangarap ko rin po para sumikat pa sa mga ibang lugar. Idol ko rin po si Ate Heidi. Gusto ko rin pong hindi mapatunay sa sarili. Next time dito. Yan. Next year, tapos yung katawan mo. Dito sa Halahala, sinusubukan ng mag-asawa na magsimula ng grassroots program katuwang ang LGU, isang pagtatanim para sa pangarap nilang dumami pa ang weightlifting champion sa buong Pilipinas. Ang susunod na henerasyon din ang dahilan kaya kahit nakamit na ni Heidi ang pinapangarap na ginto sa Olympics, desidido siyang kumasa muli para sa Paris 2024. Ano ba yan? O nga, ano? Grabe kayo. Ilan yan? Ano to? Siyempre gusto kong manalo ng gold. Siyempre, may gold na dyan. Siyempre kung gusto kong manalo ng gold, kailangan kong mag-snatch ng mataas. So, last Tokyo, anong snatch mo nun? Mababa, 97. 97. Tapos ano nakalagay dito? 115. 115. Tapos yung clean and jerk mo? Kailangan binura ko pala yan dapat. Tapos ano yung bagong goal natin? 140. Nasaan na tayo doon? Medyo malayo pa. Pero malapit na. Gano'n naman talaga yun. Dapat sinusulat mo yung vision mo, di ba? Para sa akin, kaya ko pa. Kaya pa ng team.
Saka nakikita ko kasi na sino bang nasusunod sa akin. Magsa-start pa lang sila eh. Kailangan pa rin nila ng inspirasyon na gaya ko. And gusto ko lang sabihin na kaya ko pa. Dito rin paligoy-ligoy sa kanyang gym matatagpuan ang 7 taong gulang na si Samantha. Sa galaw pa lang, pormahan at confidence, hindi maikakaila. Pamangkin nga ni Heidi si Samsam. Kita ko yung video mo eh. Galing mo. Yung nag-snatch ka? Yun? Oo. Di ba ginawa mo yun sa training? Galing mo nga eh. Di ko kaya. Ano? Ikaw susunod na gold medalist? Ikaw ah. Antayin kita ah. Ako reporter mo ah. Okay. Pinky swear. Anong sabi mo? Galing, syempre. Magaling din. Technique niya maganda. Malakas din. No, 7 ka, ganyan ka na ba? Hindi. 11 years old ako nag-start. Isipin mo 7 years old, gusto na niyang dito mag-training, mag-aral. Kasi gusto niya maging champion. So, malaking bagay. Grabe! Ang lakas niya. Kasi sinasabi nila, di ba, pag bata, huwag masyado mag-weights. Mali ba yun? Hindi naman totoo eh. Yung height ko kasi height namin, maliit talaga kami, kaya hindi kami lumaki. Ang dami naming bata dito. Like si Jose, bata siya. Hanggang dito lang siya sa akin, nung 11 years old siya. Ngayon 15 na, nasa 5'5" na siya. Hindi madaling ipagsabay para kay Heidelin ang paghahanda para sa kanyang mga laban at ang pag-aalaga sa young weightlifters. Pero tanggap ng gold medalist ang malaking hamon na dala ng kanyang pagkapanalo. Bago umuwi, may good news kami para sa mga bata. Meron kaming surprise for you kids. Oo, syempre, kinonsyaba namin si Ate Heidelin tsaka si Julius para bigyan kayo ng regalo. Konting inspiration lang. So, ikaw na, Ate Heidelin. Kinunan namin kayo ng Under Armour na shirt and shorts. So, lahat kayo meron kayo sa sizes ninyo. Sige, basahin mo na lang yung... Thank you po! At ako naman, may pabaong kwento. Kuha ni Paulo Del Rosario ng kamay ni Heidelin Diaz. The day after she won the gold medal. Naalala ko, meron akong tawag na golden hands dun sa aking study table. This one is, drinowing ko to nung college retreat ko. Bigla yung araw, sobrang tirik dun sa kamay ko. Nakaganyan kasi ako, sobrang tirik. Parang yun yung sign ko na may plano si Lord na ano. Hindi ko naman iniisip na, syempre, Olympic gold medal yon. Dahil matingkad siya sa isipan ko, para maalala ko lagi, drinowing ko siya sa yellow na paper. Tapos, nilagay ko siya sa study table ko. Yung tape, kasi napipikon ako, ang ganda-ganda ng drawing ko. Tapos, minarkahan ng tape. Sobrang nakakakilabot kasi parehong-pareho siya. Pati sa yung mga kalyo mo, medyo same din yung placement niya. Kaya, nung kino-cover ko si Heidelin, iyak ako na iyak. Kasi parang, para sa akin, fulfillment yun of vision na binigay ni Lord. Hard work yan. Kaya mo ba yan, Sam? Talaga? Ka-record yan sa akin. Hindi na pwede baguhin. Ikaw na bang susunod na gold medalist sa Olympics? Sigil po. Pressure ako sa'yo. Gusto ko talaga.
natin pero hindi pa natin nakikita kung natin. Safe ba lahat? Sure. Sana. Safe naman dito. Yung puso ko, safe ba dito? Ah!